good morning. Mga boss, mag-Olonga po tayo ngayon, Lubao, and then mauna tayo dito sa San Fernando, sa Modern Bahay Kubo, and then Lubao. Tapos diretso po tayo ng Olonga po. Magkano pala tayo ngayon? Motor. Hindi po makalabas yung sasakyan. Meron po silang sinemento rito sa sinementong kalsada dito sa amin palabas. So hindi po makakalabas yung 4 wheels. So no choice tayo. Mag-single muna tayo ngayon. Bago po ako umalis, bibiling ko lang muna yung mga dapat nilang gawin or yung mga detalye nung gagawin nila para maiwasan yung kung kailan tayo nakabiyahe, dun sila tumatawag or nagtatanong. So i-explain ko muna sa kanila. Ayan, kahapon po nabubungan na to, pero hindi pa siya tapos. Ang ilalagay pa rito yung kanyang mga bended accessories tulad ng flashing gutter dito, and then yung capping dun sa likod. Ayan, all in all, okay na po siya. Hindi na mababasa rito sa loob pagka muulan. Tapos pwede na po silang mag drywall. Ayan, yun yung i-explain ko habang pinapalitadahan, kasi yun siguro matatapos po yun, siguro half day lang yun, saglit lang po palitadahan yun. So para hindi na sila magtatanong mamaya pagka nasa biyahe tayo o nasa site na tayo. So i-explain ko na muna sa kanila yung gagawin. Ayan na. Tapos dito, ayan, dito po sa farm, ang kailangan magawa pa is yung pinaka-importante, yung pong proper drainage. Tulad kahapon, napakalakas ng ulan. Ang buhos ng ulan talagang parang binubuhos. Kailangan po talagang mauna or magawa yung proper drainage. Kahapon kasi halos mag-overflow na dito. Ayun, may tubig na dito. Although wala naman pong baha, hindi naman po baha yan, tubig ulan lang na walang lalabasan. So pagka walang lalabasan, syempre mag-i-stay lang dyan. So yun, yan, tuyo na siya ngayon. So kailangan talaga magawa ng yung proper drainage. Soon iyan natin yan, susunod natin yun. Napaka-importante po sa isang project yung proper drainage. Ayun na. So mag-prepare lang ako. Then dito muna tayo sa Modern Bahay Kubo update. Nagda-drywall na rin po sila doon actually. Tapos pinapalagay ko na rin yung mga kahoy kung saan ipapako yung kawayan. Yung kawayan po kasi inaano ni Kuya Mix, piniprepare na rin niya. Kinakayas na. So anytime na matapos nila, makakapag-install na po sila. So yung pong gastos doon, humingi muna ng 50,000 si Kuya Mix doon sa pagbubong. Hindi pa kasi nila daw na breakdown lahat, kasi meron pa daw gagawin or meron pang i-install na pawid. So hindi pa po na final yung total cost ng bubong na pawid doon. Ano po yung gagamitin pang drywall, 2x3. Imbes na metal stud or pwede rin naman 2x2. So much better na mas matibay yung gusto ko. Ayan, 2x3 na square tube or tubular. Yung metal stud po kasi mas mura po yun compare dyan. Sa tibay naman, mas matibay siyempre yan. So yun nga, mas gusto ko yung matibay para long lasting, tatagal. So tara, prepare lang ako. Gagamitin ko si Senki yung big bike para mas mabilis po tayo. Let's go! Lolo boy. Wala tayong gas. Lalabas lang akong pang gas. Ayan, ito yung sinasabi kong sinemento nila. Ayan o. Makadaan yung ng 4 wheels, bagong semento lang.
Pagas. Full tank. 95. 800 pesos. Tingnan natin kung gaano kalayo yung mararating ng ating 800. Nandito na tayo. Ayan na, nag-start na po sila walling partition, drywall. 2x3 din po yung pinagamit ko rito, 2x3 imbes na metal stud, so mas matibay po yung 2x3. And then ito na yung pinaka CR niya. Ayan yung CR, 1.5 by halos 3 meters to actually, pero hanggang doon lang po kami. And then doon meron pong ilalagay parang ito na yung kwarto. Halos parehas lang to saka dito. Ayan. Ano na lang to, yung kanilang palupo or ridge roll. So prepare na muna po ni Kuya Mix yung kawayan dito. Nagpunta ako sa kanyang shop, ay nandun na yung kawayan. So inaano pa nila, binabalatan. And then papatuyuin mo muna yan. Hindi po kasi pwedeng ilagay ng basa yan. Pagka po nilagay ng basa yung kawayan, aatras or uurong. For example, nilagay nila ng basa na halos ano siya, masinsin. So pagka natuyo yun, possible po na lalaki yung awang. Ayan, naglagay na rin sila ng kung saan po ipapako yung kawayan. Matibay po, nakapakong dito sa tubular and then nakapako sa kahoy. Ay, nakausap na rin pala akong magtitreat dito, soil poisoning, and then ititreat din to mga kahoy na ginamit namin. Baka bukas po sila pupunta rito, mag-aanay treat. Malinis na rin pala dito. May bintana rito. Standard size, 4 feet by 4 feet lang po yan. Standard. Tapos nandun na rin yung yung amakan nandito na rin. Pinadala ko na rin po rito. Matagal ko na po na i-order to. Ito, yung gagamitin namin pang cladding sa labas. Amakan po ito, hindi po siya sawali. $17 pieces to. Ang isa po nito, ang price niya isa nasa 550 ang price. Meron pa po siyang shipping fee. Ang ganda na.
Kaya po iwan natin sila. Iwanan natin sila. Ay. Saan naman tayo? Lubao. Lubao project. Ayan na mga boss, project update dito po sa Lubao. Kulang po yung yung natural storm flooding. Papasukat ko muna kung ilang square meter yung kulang. Ayan. Sa estimate ko mga boss, nasa yung sinukat ko kasi to, kasama yun dito. Tapos minultiply ko, hindi ko na niles itong actually hindi ko na niles itong bintana. Yan, open yan, hindi ko na niles yan para pasobra na rin. Kulang pa rin. Tapos nagpasobra pa nga ako ng halos sa 1 kubiko. So nagkulang pa rin siya dahil yung po kasing latag nila, yung 1 cubic, halos hindi naman siya, for example yung 2 inches yung kapal, hindi naman yung salansan, halos parang konti lang yung estimate ko kasi sa 1 cubic halos nasa 20 square meter yung coverage eh. So nasa 3 kubiko yung binili ko, and then nagpasobra pa ako ng 1 kubiko. Sa computation ko, hindi ako nagkakamali, nasa 56 square meter to eh. So talagang ganyan. Meron pa naman kaso pare-parehas na yung kulay. Ayoko naman palagay yung pare-parehas yung kulay, hindi maganda. So sabi ko huwag nyo muna nalagay. Bibili ako kahit isang isang load lang. So sobra na dito. Papasukot ko muna yung yung kulang pa, tapos ipapa na natin yan. Papasingit ng semento dyan sa mga gilid-gilid, parang iga-grout. Tulad doon yun, walang semento sa gilid-gilid, kailangan singitan para pumatibay siya. Sumobra naman yan, may paggagamitan tayo yan. Magagamit natin sa farmland kapag sumobra. Abasyala ulit tayo sa Gabaldon. Sukatin niya Kulan niya, yun pala niya. Tapos Denny, di naman semento yung gilid-gilid, tapos linisin nyo. May mga ilaw na rin. Bale ngayong araw pala mga boss, i-deliver yung tiles po namin, in-order namin sa Wilcon. Mga alas 10 na. So ito yung maid's room. Ayan, maid's room. Tapos dito yung kanyang CR. Sakto lang po yung CR niya. Ito si Bao. Ang laki-laki niya. Ang laki-laki na si Bao. Ang taba-taba pero usog.
pa. Tapos yung bibi. Yung bibi wala pong namatay. Ayan o. 15 ng bilang nito. Tapos 15 din daw yung mga nagtatrabaho dito. So 15. Gutom. Pinapakain nyo to. Nagugutom sila. Ang laki na. Ito yung mga tubo. Nasa 300 pieces po yung binili kong tubo dito. Yung iba na pull out na nadala sa mga ibang project sa Olongapo. Dinala din po ako doon. 300 po yan. Break time. Escape brakes tsaka Coca-Cola. Uniform to ng mga mga RC number 11 kay Utol to. Makapila niya kaya yan. Gawa yan. Nasaan si Laking Danom? Dahil Marvin. Laking Danom. Tama uwi ka biyernes. Sino mga Ben yung bakasya sa'yo? Laking Danom. Saka si Ditak na mo, tarantara. si Oliver Pascual. Ay dara. Juan. Ang kumaya kaya yan. Ang ganda. Tao. Ang ganda. Tapos kay Makita dara ka. Reynante Mukal number 69. Uy, number 69 niya. 69 niya, Bin. Hindi. Number 6. Ah, 29, Balisong. Balisong. Saka mo pisyo. Gawa yan. Itong isa, anong gagawin? Kat mira, kay Kapitan to. Yung isa kay Utol. Ano ka lang ibigay ito. Mga kakampi ko po yan. Mga malalakas. Malalakas uminom. Malalakas uminom. Sani boy, hindi namin kakampi. Ayan? Pag mayabang nga pamukas ang dami ako. Kalderetang manok. Ang lunch ta. Kalderetang manok po yung panahal. Mabilang ko yakin. Oo. Sobra ba yan? Kuna mo ito para sa dipon. Hindi. Ayan lang, ibili na ako na dyan. Ng luto. Sakto lang po kasi yan. Hilang hiwa yan. 15 kayo dyan. Sige. Sino lang tayo ng century tuna. Ayan yung tiles para dito. I-deliver na rin ngayon. So sana bago tayo umalis, after lunch po kasi lalakad na rin ako. Punta tayo ng Olongapo. Bago tayo umalis, dumating po yung tiles. Tapos ito na rin po yung mga aircon. Carrier split type Aura po yan. 2.5 horsepower ang lalagay po namin dito. Ayan, malaki po ito kasi itong kwarto na to. Ayan, 2.5. Ano rin mga doorknob. Pang kwarto po yan. Ayan si LDRA. Tabi lang po ng RV Ramos yung shop nila. Kung gusto niyo po mag-canvas sa kanila. Ayan, meron din dito. And then dito meron din dyan. Office po kasi ito. Magkaka sliding door. Ito yung opisina ni Kuya Ed. Pinaano ko na para bago mag-finish. At least naka-install na po yung mga aircon. Ano rin yung aming panel board. Ayan yung kanyang main 150. Ayan yung kanyang mga branches. Schneider po yung brand ng aming circuit breaker. Ito rin yung wood planks na lapat na po rito to. Ibabanisan muna bago applyan muna ng sanding sealer bago po ilagay dito yon.
I-repair muna. Tapos pagka nakalagay na, dun finish. Hindi pa po tayo makapag-finish gawa nang open pa yung bintana. So sa labas pwede na mag-finish sa labas. Inaantay ko lang yung yung mag-install ng UPVC. Pagka po na-install na lahat, so pwede na tayo mag-finish ng wall pintura. Sintab. Ayan, ito po yung mga wood planks. Ayan na, malapit na. Alas yung kulang po doon, nasa kulang 6 square meter na lang. So siguro mga isang cubic ko, sobra-sobra na po doon. Pero pupunuin ko na po yung yung sasakyan. Ayan, order na ako siguro mga 2 kubiko, kaya naman po ng sasakyan. Yung isang sasakyan na lang dadalhin ko doon sa Gabaldon ko po binili itong mga bato na yan po, mga bago dito sa ating channel. Ayan, dry lang siya, pero pagka narinisan yan and then apply ng emulsion para maging maging wet look, ang ganda. Ayan, sa Saturday daw na tumawag po ako kay yung UPVC supplier natin dito din sa Lubao yung location nila. So medyo mura din binigay sa atin dahil hindi na po sila mag-a-add ng transportation dun sa kontrata dito. So yun, halos kulang-kulang 1M po ang 1 milyon yung UPVC. Halos 800,000 plus yata, or kulang-kulang 900,000 yung napagkasunduan po namin dito, kung di ako nagkakamali. Halos 1M na yung UPVC. Medyo mahal po yung UPVC, halos doble sa kung aluminum frame. Ayan, napaka pricey. Pagka UPVC po yung gusto nyo, or yung pong nagpapagawang bahay, pagka UPVC, asahan nyo na po na pricey yung presyo nya. Ayan, ganda na. Schedule natin to, tingnan natin kung this week meron tayong libreng araw. So pumunta ako ng Gabaldon para bilhin yung kulang pa dyan, para na lang tayong namamasyal. Ayan. So after lunch 11:30, wala nang halian lang po ako dito, and then diretso naman tayo sa Olongapo. Sa Olongapo halos na po sila doon, finishing na rin doon. Maliban na lang yung extension doon sa may right side, kung saan meron pa po ang ginagawang maliit na kwarto doon. So ayun, ang ganda rin kapag na-clear na to. And then yung perimeter din na pag-uusapan na rin po namin yung owner this week. Babalik ako dito kasama ko si architect para po ma-discuss yung pong gusto nilang design ng perimeter fence bakod. Ito yung kanyang garahe, 2-car garage, 6 meters po yan. So maluwang po yan sa dalawang sasakyan. Full open yung pintuan pagka nakagarahe dito. PVC panel ceiling. Yung kulay pala, ito na yung kulay nya, yung final color nya.
Mukhang hindi natin maabutan yung tiles. Pero ngayon daw yung delivery, tumawag na rin ako sa sa Wilcon. Pogi Sunny Boy, hinaka pogi, walang ibang kundi si Sunny Boy. Pogi ako, Sunny Boy, hinaka pogi. Mapasiwan na natin sila. Olonga po naman tayo, Olonga po City. Let's go. Sa construction site, siya ang may dikta. Matibay ang plano, laging may solusyon. Kahit may delay, siya ang revolusyon. Come on! Denden pintor, suki ng pintura. Pero ang tunay na love, tilapia sa tinola. Pag lunch break, nahanap agad sa palengke. Kahit pawis basta isda, solve na ang kape. Bayad lang ako dito sa hardware, dito sa Golden, Olonga po Golden Hardware. Ayan na mga boss, Olonga po project. Yun o, lumilinaw na. Nandito na pala sila, nagpa-plastering. Ito po yung right of way na 1 meter. Right of way po ito nung bahay sa likod. 1 meter po yan. Then ito yung kanyang carport. Finishing. Ito pala si Maricel. Kapatid po ito nung nasa Labaw. Tsaka yung mga nasa bahay. Anak ni Basal. Malaki na. Malaki na rin. Si Margar. Nangayayad ka, Gara? Nangayayad ka na? PVC panel. Ports area. Tapos railing. Parang kailan lang po nung ginigiba namin tong bahay dito, yung old house nila Ate Joy tsaka ni Kuya Ray. Ayun na, malapit na. Ayun na, nag-close na sila ng ceiling dito sa high ceiling. Pagka napatapos na yung kisame, so pwede natin mag-tiles naman. Yung aking ipiprepare naman dito. Ito na mga pintuan, naka ano na po to, nalapat na to. So ready for painting na to. Ayan, ito yung master bedroom. And then yung ceiling niya, simple design. PVC panels sa gitna, tapos wala po siyang cove. Ayaw po ni owner ng may cove. So nilagyan na lang namin siya ng tambol or false beam. Ayan, tapos may pin light sa corner. Then center light lang. Yan, ganyan lang po yung gusto ni owner. Ayaw po nila nung may cove light. And then ito yung kanilang CR. Yan, ginawa mo ng kwarto ngayon dahil nga po limited po yung space. Wala pong tulugan yung mga tropa dito iba. Although may barracks po kami dun sa likod, hindi po sila kasya ron. Yan, close na. Ito naman po yung kanilang pinaka dining area. And then yung kanilang kitchen area. Ayan. Ceiling na rin. So, pintura na lang yan. Sinusundan tayo niyan, oh. Si Marcel. Ha? Sinusunod ka.
Sumusunod siya. Three bedroom po ito. Ito yung isang kwarto. Ayan. Standard size, halos 3 meters by 3 meters po yan. Standard size lang. Ito naman yung isa. Ay! Sus! Ayan, naglilihan na. Ceiling. Next week, ano naman, tiles naman. Na-close na pala to. And then, meron pa po kaming gagawin dito. Yung maliit na kwarto rito. Ito yung pinaka-kitchen. And then, kwarto. Tapos CR. Tapos, kwarto. Dalawang kwarto to eh. Tapos, meron pa siyang maliit na living area doon. Kwarto nila Kuya AG to. Madad lang po yan. Nasa 2.5 by 2.5 lang halos yan. Panel board. Ayan, yung panel board po dito ano rin, MCB. Mas maliit siya kumpara dun sa Lubao. Siyempre pagka malaki yung bahay, marami rin ano, breaker. Ito ano lang, nasa 14 branches yata to, kung di ako nagkakamali. Tapos hiwala yung main. Yung main niya is 120 125. Olongga po. Mga bakery, buket floor na yan. Pwede na yan. Ito po yung kwarto. Sakto lang. Tapos ito kitchen, laundry. Putik. Tapos ito po yung magiging CR nila. Ayan. Kwarto yung pagkainin eh. Kwarto. Tapos yung living area. Maliit. Yan, ano lang po ito. Bale, dito po yung kwarto nila Kuya Eji. Yung kapatid na isa nila Ate Joy. Yan dito. So ito magigiba na rin to. Magpapalagay muna tayo ng temporary dun sa CR dito para po magawa na to. Ay mga boss, halos makumpleto na po ito. Matapos na. So talagang kailangan natin i-prepare yung tiles. Pwede na maglatag ng tiles pagka po okay na tugisan. Okay na rin to. So ito na lang, tapos itong CR. And then dito sa ano, dito sa garahe. Ito na lang. Lalagyan ko na po ng ano to, PVC panel. PVC panel na rin lalagyan natin dyan. Silipin natin itong dito sa likod. Ito na lang po yung medyo ano dito, medyo mahirap. Ayan, nakapagtayo na sila ng poste. Pogi naman bolo. Friday. Ayan na. Hindi. Ayan, si Marcel nagpapa-slide po siya rito. Nagpapa-slide. Mag-overnight po tayo dito sa Olongapo. Bukas na tayo ng maaga uwi. Mga dumiretso rin tayo bukas ng ng San Fernando dahil magti-treat po sila ng andon.
anay treatment bukas. So overnight, dito na tayo magpapalipas ng gabi. Kita-kita po tayo bukas.